Ferdinand from Ferdinand Signal from Ferdinand and then Hello, everyone, and welcome to the eGov PH podcast of the DICT Region 9 and Basuta. I am Andrea, and I am not and we will be talking about the new features of the eGov PH Super App. But before that, Sir Nads, ano ba yung nangyari last month sa ating and podcast? last podcast natin is episode 11 where Sir Mike, Sir Kyler, and Sir Ivan talked about the cyber crime, blockchain, and how secure the Eagle super Eagle. And today we're going to talk about the Eagle update, wherein we're going to talk about the what new sa ating mga Eagle app and how are we going to um connect with it. Yes. So in this episode, we have our guest here. So our guest is from the PhilHealth Region 9, Sir Philip Cataylo, the Public Relations Officer of the PhilHealth 9, who will discuss with us about the PhilHealth Yaka program. Yes, magandang hapon at thank you for having Philot in your program. Ay napakasaya namin at it's very well appreciated na binibigyan yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno ng isang platform, especially online, para i-share yung mga programs, mga updates, mga palisiya ng gobyerno at makikinabang talaga nito yung bawat Pilipino. Yes. Kasi kung walang knowledge nga, walang power, kung di nila alam, paano nila ma-enjoy mga iba't ibang mga programa ng gobyerno, lalo na dito sa DICT. Sabi nga, DICT of the people and DICT for the For the people. people. Ayan, tama yan, sir, no? So maraming nagtatanong, sir, ano nga ba po yung PhilHealth Yaka program? Yes, before kong pag-usapan itong Philhealth Yakap, no, ay itong Philhealth Yakap ay inanunsyo to ng ating mahal na Pangulo na Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Hulyo 25, 2025 sa QC sa Quezon City. At itong Yakap program, tinatawag to natin Yamang ano to, Yamang Kalusugan Program or Philhealth Yakap. At ito'y purpose nito ay upang ang bawat Pilipino ay maging malayo sa sakit. So this Philhealth Yakap, dati kasi yung sa Philhealth, kayo, pag-usapan natin yung Philhealth. Kailan nyo naalala ang Philhealth? Siguro after graduate, Oo. ganun. Oo, di ba? Pagka kung Kailangan na talaga siyang mag-Philhealth, buwan. oo. Kailangan na ng Lalo na membership. sa mga bata hindi naman masyadong nagkakasakit kasi healthy pa. Naalala lang nilang Philhealth pagka-graduate, kailangan nila magparehistro sa Philhealth at para sa mga trabaho. Pero yung mga kadalasan yung nakakalam talaga sa Philhealth, yung mga nagkakasakit. Yes. 'Di ba once may confinement na sa ospital, ay siyempre may gastusin sa ospital, kino-cover po ng PhilHealth yung part ng mga total hospital bill. At kadalasan naalala nilang PhilHealth tuwing nagkakasakit. Oh, so Yes. yan yung dating programa ng PhilHealth, kino-cover natin yung mga Hospital hospital bill. bills ng mga patients natin pagka nagkakasakit sa hospital, may confinement. Ngayon bago na. Nung nilagdaan ng ating mahal na Pangulo, dating Pangulo si Duterte, Pangulong Duterte ay yung Universal Healthcare Act. Mm. So sa ilalim ng Universal Healthcare Act, may dinagdag tayo ng mga bagong mga features doon. Una-una, dati ang PhilHealth, ano lang siya, curative. Yes. Curative, parang reactive ba? Kung kunwari kailan ka nakakasakit, saka makakabil ng PhilHealth. Yes. Ngayon, yung health services na kino-cover ng PhilHealth, hindi lang curative. May rehabilitative na health services na, pati yung preventive health services. So preventive, ibig sabihin, hindi ka pa nagkakasakit, makakabil ka na ng PhilHealth benefit. Yes. Babayaran niya ng ating gobyerno yung mga gastusin natin. So ibig sabihin, pati yung mga check-up, mga laboratorio, yung mga select drugs and medicine, screening, kino-cover na yan ng PhilHealth, binabayaran na yan ng PhilHealth ngayon. So, dahil dito, una-una last year, lagi namin sinasabi, magpakonsulta ka na. Kasi yan yung tawag diyan, konsulta program yan ng PhilHealth. Siyempre, maganda yung nalatag na programa ng konsulta, yung foundation yan. In any government na programs, meron talaga yung mga challenges, di ba? Naiintindihan niya natin, may mga challenges
isa sa mga challenges na recognize natin ay yung engagement ng tao. Wala masyadong nag-e-engage Nagpapa-consult. pag nagpapakonsulta. Second, yung mga accredited na healthcare providers hindi nagpapa-accredit masyado Mm. sa konsulta program ng PhilHealth, kulang pa sa push. Kasi usually nagpapa-consult tayo, sir, sa mga private. Yung private nga, oo. Direkta na tayo sa private kasi ang Mm. nasa ano natin, isip natin na, ay baka kulang Mm. yung Yes, facilities or oo. equipment. So, ganun yung mindset natin. Yes. Kaya yan yung dahil sa yakap program na 'to 'no, yung kailangan natin baguhin yung mindset, Yes. yung health seeking Hindi natin behavior. iparating sa ating Yes. At, dahil diyan ay nakita ng PhilHealth mas in-expand pa natin Yes. yung from the old consulta program, yung mga benepisyo na puwedeng ma-avail ng ating mga members diyan, ay mas pina-expand pa natin, dinagdagan natin at, pag-uusapan natin yan mamaya at, puwera pa noon, diyan ay ni-rebrand natin 'no, Mm. from the konsulta kasi yung konsulta parang magpapa-consult Consult lang ka ako lang. kunwari may Consult sakit, ka lang. oo. Dito yakap sa tawag diyan, ibig sabihin ng yakap, yakapin natin ang, kalusugan. Oo, so yamang kalusugan Alalahanin natin. upang ang bawat Pilipino ay maging malayo sa sakit. Wag na natin hintayin na magkasakit tayo. Wag na natin Oh. hintayin yung mga symptoms na Oo. nandiyan. Oo. Oo, kaya nga maganda habang yung maganda sa programa na ito, kahit na healthy pa tayo, puwede na tayong magpa-check up. O babayaran yan ng ating gobyerno. So yung chine-change talaga natin 'to, yung health seeking behavior ng bawat Pilipino. Ano ba yung usual na ugali ng bawat na Pinoy, mga nanay, tatay natin, pagka may nararamdaman tinatago sa pamilya, 'di ba? Tama. Oh, 'di ba yan yung problema. Ah, kasi yung worry nila yung mga gastusin. Oh, yan. Hindi yan yung priorities. Sad to say, pero hindi yan yung main Oo. priority ng mga Kasi tao. dagdag gasto, hintayin ko na lang kung kailan magkakasakit saka na ako gagastos. Ngayon, maganda 'tong programa ng gobyerno kasi hindi ka pa nagkakasakit or may nararamdaman ka na, puwede ka na magpa-check-up, babayaran yan ng gobyerno. Alam Oh. ng bawat miyembro ng PhilHealth na secured sila Yes, kahit oo. papaano. Oo. Ayun po. So, next question ko, Sir Philippine. Ano ang pinagkaiba nito sa PhilHealth Consulta, ang ating PhilHealth Yakap? Yes, 'di ba nga nabanggit ko nga kanina, na-rebrand na natin 'to to improve yung engagement ng both Yes. ng ating mga members 'no, mga bawat Pilipino, gaganahan silang mag-avail ng benefits ng PhilHealth. At the same time, yung mga accredited, natin mga providers natin, gaganahan sila i-increase din yung accreditation natin ng mga puwedeng magbigay ng mga serbisyo na ito sa ating mga miyembro. At the same time, rebranding nga siya. 'No, yung Opo. parang yakap, madaling yung catch niya, yakap, yamang kalusugan, madaling yung pick up sa ating mga miyembro. At yung Saka hindi lang siya, sir, para sa mga health centers or para na rin siya sa mga pharmacies. So at yes, oo. bigger na yung niya. Yes, pag-usapan din nga natin 'yan kasi yung Dahan-dahan lang tayo. expansion nga niyan. Sige, sige, sir. Oo, kasi kasama na nga yung pharmacy dati. Yung mga serbisyo nga sa yakap ay dati sa konsulta meron na tayong mga libreng check-up, pati libreng gamot. Pero yung sa dating konsulta kasi 21 kinds of drugs and medicines lang puwedeng ma-avail ng ating mga limited lang. Ngayon sa yakap, naglabas din tayo ng circular, yung tinatawag nating PhilHealth gamot, parang tie-in yan sila, kumbaga magbe-best friend o magkapamilya yang mga Daming elemento ng yakap. oo. Yan ang tinatawag nating PhilHealth gamot. Diyan sa PhilHealth gamot, from the previous 21 drugs and medicines na maaaring ma-avail ng ating mga members, in-expand natin, dinagdagan natin ng additional 54 kinds of drugs and medicines. So total 75 kinds of drugs and medicines. Kasama na diyan yung mga tinatawag nating antimicrobial or mga gamot sa infection, antithrombotics, gamot laban sa pamumuo ng dugo, mga anti-asthma o COPD, anti-diabetic, anti-dyslipidemia o gamot sa mataas na kolesterol gaya ko, at mga anti-hypertensive at iba pa. As in ang dami. Walang dahilan na hindi mako-cover yung mga maintenance drugs and medicine ng ating mga Yes. members. At good news ito kasi na-recognize yan. Yung sabi pa kulang itong sakit ko hindi covered sa dating konsulta package. Ngayon sa yakap, covered na, mas Marami na expand tayo. siya. Maaaring ma-avail yan ng ating mga members. At good news, kada miyembro, 20,000 per year ang maaaring ma-avail nila sa PhilHealth gamot na yun. And then,
partner siya ng, ating, PhilHealth Yakap, dinagdagan pa yung ano lang yan, dinagdagan pa natin yung mga laboratory test, 'no, meron tayong 13 laboratory test kasama yung TBC, lipid profile, FBS, creatinine, chest X-ray, ECG, mammogram at iba pa. So 13 laboratory test 'yan. At yung pinaka-good news, dinagdagan pa natin ng additional 6 cancer screening. Wala 'to dati sa konsulta. So bale 4 na sir yung Mm. elemento ng ating Oo, tas ito sa yakap. cancer screening kasama dito yung mga, mammogram, breast ultrasound, low dose chest CT scan, alpha fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy. Libre ang mga ito, maaaring ma-avail ng bawat member ng PhilHealth. At, good news, dito sa Zamboanga City may dalawa tayong, accredited na nag-o-offer ng cancer screening, kino-covered under the PhilHealth Yakap program. Ano yung mga hospital? O yan, Zamboanga City Medical Center, Okay. yung Mindanao Central Sanitarium. At yung sa ano rin, sa Zamboanga del Sur, meron tayo dyan yung sa Marcos sa Tubig Regional Hospital. So may tatlo na sa Region 9. Sa Region At 9. inaanyayahan ko ating mga healthcare providers, kung maaari, have yourself be accredited PhilHealth provider for this cancer screening kasi makikinabang yan yung Opo. mga members natin. Sayang naman yung 20K natin Oo. per ano, diba? Biro mo ba yung cancer kasi, isa yan sa mga leading cause ng death among Yes. Filipinos. Parang I think kung tamang pag-aalala ko, number 3, Opo. no? Siyempre yung number 1 yung leading cause yung kagawakuhan raw. Ay, ganun ba, Oh. sir? Lalo na yung kalbo, basta kalbo. Yan talaga, joke lang, joke. Buyag. Oh, kaya ito, importante to, no? Yung naniniwala tayo, no? Pagka early detection kasi, early management, maibsan natin yung mortality rate ng cancer. Kaya nakita rin to ng PhilHealth, kino-cover to yung mga 6 na mga leading cause of cancer among Filipinos, no? So, nandiyan na yung Lalo na process kung mo. ano, sir, breast cancer sa mga Oo. babae. Usually kasi yung mga babae, hindi namin, or Mm. some of us, hindi namin alam, ay may bukol na pala. Oo. So, sa mga women out there po, you can use this Yakap program po talaga, especially sa cancer screening natin, laboratory, Mm. libreng gamot, at Mm. libreng check-up. Yes, lalo na rin na pag-usapan natin yung breast cancer, may study. Basta as early as yung early stages ng breast cancer, ma-detect na siya, mataas yung survival rate. Yes. So importante yan, meron na, kino-cover na to ng PhilHealth. Huwag Covered. na nating hintayin na bukol na talaga siya, saka Opo. pa na-detect, late stages na. At maganda kasi grabe na yung maayos na yun yung technology natin sa pagbibigay ng pagma-manage ng ng breast cancer. Basta early detection lang talaga ay yung mortality rate, yung survival rate ng ating mga kababaihan ay tumataas. So, kino-cover na yun ng PhilHealth, yung niyan. Pero may catch to tayo, no, sa libreng gamot nga, yung nabanggit ko kanina. Yung PhilHealth gamot ay yung circular nito ay issued last early August. Then naging effective, publish siya nung early August sa newspaper. At naging effective lang siya nung around mid-August. So, bagong programa 'to ng PhilHealth. So, currently ang ating accreditation section bumisita na rin dito sa inyo sina Doc Yes Mon, po. Alea, currently we're negotiating mga iba't ibang mga pharmacies Yes. para magpa-accredit sila sa PhilHealth gamot. So, standby lang kayo. As soon as may na-process natin yung mga accreditation ng ating mga pharmacies at may accreditation na sila, ipo-post yan namin sa aming official Yes. social media account. At syempre, bibisita rin ako dito sa DICT para i-announce sa ating mga members. Para alam nila, Welcome ka, sir. pagka may Yakap clinic na, tapos may libreng gamot na, walang dahilan na yung Filipino na, binabayaran naman ng gobyerno, ba't hintayin ko pa magkakasakit? Meron ng mga programang ganito na preventive yung approach natin sa health. Oo. So, ayan. Sa ating mga viewers, again, we have 4 services po ng ating Yakap program. First is libreng check-up, libreng gamot, laboratorio, at 6 cancer screening test. So, again, itong mga serbisyo na to, sir, sino-sino po ba yung maaaring makapag-avail? Naku, magandang balita yan kasi lahat Lahat Oo. talaga. Lahat ng miyembro, malusog man o may iniindang karamdaman ay dapat makapag-avail nito. Kasi nga nabanggit ko under the Universal Healthcare Act, all Filipinos are assured coverage under the National Health Insurance Program. So lahat ng Pilipino ay maaaring makapag-avail ng mga serbisyo na health services, mga quality and affordable health services
na binabayaran ng PhilHealth. Basta i-avail lang nila sa mga accredited na mga healthcare providers ng PhilHealth. So, we are assured, no, lahat tayo ay maaaring mag-avail ng benepisyo na ito, lahat ng Pilipino. Lahat ng Ang Pilipino. tanong ay nagparehistro na ba kayo sa PhilHealth? Importante. So, dapat yan. Kaya lagi kong reminder sa ating mga kababayan, no, laging tandaan 4M. Una, magparehistro. Pangalawa, mag-update ng record. Pangatlo, ay magbayad ng contribution. At pang-apat, mag-claim ng benepisyo. So, lagi niyong tatandaan yan. Kasi anong basis natin para makapag-avail? Wala sa database. Database. Oh, tapos ano pa tayo, covered pa tayo ng mga COA rules, mga ano, ang daming ano eh. Napakadali lang nga magpa-miyembro sa PhilHealth. Paano yung experience nyo dalawa? Anong ginawa nyo? Di ba, nag-fill out lang kayo ng Form lang, sir. isang form lang, PhilHealth Yes, membership registration form. Isasubmit nyo lang sa opisina namin, walang bayad. Tapos around, siyempre, mahaba yung pila, hindi mo maiwasan, madaming tao, Talaga. abot ka ng cut-off. Pero pagdating nyo sa frontline sa teller mismo, pag-register, ilang minuto lang. Saglit lang Saglit talaga. lang. Mabilis yung serbisyo ng PhilHealth. Siyempre, Yun lang yung sacrifice mo, mm, yung sa pag-register lang. mm, Pero yung pag-monitor mo, mm, pag-claim mo ng mga services, mm. madaling-madali na siya. Especially ngayon na meron na tayong Yes, oo. app. At maganda yan, lahat na online at nagpapasalamat yung PhilHealth na merong ganitong ano, platform yung DICT, itong eGov PH Super App. Lahat na nandyan. Kumbaga, parang lahat ng frontline services ng gobyerno ay nasa fingertips nyo na. So kung may time yung ating mga ano dyan, mag-swipe left or swipe right, mag-eGov Download na lang ng eGov eGov, PH diba? Super App. At nandyan lahat. Nandyan yung LTO, andyan yung BIR, SSS, PhilHealth, at baka dyan nyo na rin makakita yung inyong pag-ibig. Yay. Di ba? Pwede- Dyan yung Meron din tayong driver's license Oo. na i-discuss namin mamaya. Yes, ayos. Sir, since na-discuss naman natin na lahat ng miyembro makakapag-avail, ngayon, paano naman po makakagamit ng mga benepisyo mula sa Yakap program natin? Yes, unang-una no, kailangan nga, di ba nabanggit ko kanina, dapat magpa-registro sila bilang sa miyembro ng PhilHealth. Kasi pinaka-importante, once member ka na ng PhilHealth, ang PhilHealth ay nag-i-issue ng PhilHealth Identification Number or PIN. So yan, PIN na yan ang pinaka-importante para magparehistro kayo sa isang accredited na Yakap clinic. So, paano yung mga pagre-registro nito? Pinakauna, pwede nga yung nabanggit nga natin kanina, yung eGov PH Super App. So, magparehistro kayo dyan using yung PhilHealth identification number natin at doon na mismo makikita nyo ano makikita nyo sa eGov PH Super App. Yung inyong member data record, yung electronic PhilHealth ID nyo, andyan na. Yes. Yung contribution history nyo rin, makikita nyo na rin dyan. Pati pinaka-importante, nabanggit nga natin yung Yakap program. So, dyan mismo, pwede yung pumili kung ano yung preferred na Yakap clinic nyo. May listahan dyan ng mga Yakap clinic. Diyan kayo mismo, gusto ko to, parang mas malapit sa bahay. Balita ko, sabi ni Marie, magandang serbisyo na Yakap Clinic yan na yan pipiliin ko, gamit sa yung eGov Super PH app. Secondary, syempre, pwede rin sa PhilHealth member portal sa website namin. Pero kung meron sa website, dyan na tayo sa cellphone. Sa phone, at least, Mas mabilis yan. monitor natin din. At subukan ko yan yung eGov Super PH app, meron na, pwede na. Tapos yung pag-assign ng mga anak sa isang Yakap clinic, madali na lang. Yes. Madali na lang, tapos may libreng bag pa ako. Wow. Ang bagay. Ano ba yun, yung may ginawang event yung Arta pinakita ko dun sa booth ng DICT na may eGov Super PH app ako. Registered na ako. Dahil register ka, may libre kang eco bag. Wow. Ayos. Gagamit lang ko ngayon. So, baka ako may event ang DICT, may booth sila. Pakita nyo lang yung registered na eGov Super PH app sa inyong phone at may libre kayong eco bag at other mga goodies. Giveaway. Sana, sir. At Pag-stock naman kami. pero siyempre sa totoong buhay, kunwari may walang internet o ganun, hindi naman natin maiwasan o ano, pwede rin po kayong pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office, no? Para doon din kayo Saan po magpa-face to yung face. office natin dito sa... So, sa PhilHealth, may PhilHealth office tayo, yung local health insurance office natin ng PhilHealth, meron tayo dyan sa Veterans Avenue. So, yung head po natin dyan, yung number 1 na pinakagwapo
na Leo Chief natin si Nadsmir A. Sajili, boss. Magandang hapon po. Afternoon po. So, ano, yan yung pwede kayong bumisita diyan. Meron din tayo sa Ipil. Yung sa Ipil, yung head rin natin diyan si Nestor Pida, Angkol. Sila na bahala yung mga taga-Ipil diyan. Pwede kayong lumapit sa PhilHealth office natin diyan, mga gwapo at magaganda yung service provider natin diyan. At meron tayo sa Dipolog. Yan si brother diyan, si Sir Arnel. At sa Pagadian din, Sir Arnil, so dalawa, Arnil at Arnel. Meron din tayo sa Pagadian City. So kahit saan man kayo pumunta, dito sa Region 9 meron talagang PhilHealth office. At Pwede. Sobrang lapit lang nila sa oo. mga ano, sir. At sa ano naman, sa buong bansa naman ang daming PhilHealth office kahit saan kayo pumunta. Meron talaga yung mga local health insurance office. Saan nyo maaring yung mga frontline services ng PhilHealth. At kagandahan nito, no? Kung ano naman meron na tayong face to face, meron pa tayong online. Babalikan natin yung eGov PH Super App. Opo. So, Oo. yung Eagle PH Super App po kasi, kapag registered na kayo and verified na Hmm. kayo, and if you have PhilHealth account na po, Mm. rekta na sa sir, Mm. nagsisync in na siya. Mm. So, wala nang problema yung ating mga users. Oo nga. Ayun. Single handle. Oo. Single Ayos sign. nga, ayos nga nung nakita ko may electronic na PhilHealth ID agad ako doon. Yes. At ayos naman yung litrato ko. Gwapong-gwapo talaga ako sa mga likod. Saka po national ID, Pati sa sir. PSA kasama dyan. Oo. Yung iba marami nagrereklamo, hindi daw maganda yung dating nila sa PSA ID na sa pictorial. I beg to disagree. So okay naman yung kalalabasan sa akin parang wala pa nga akong ligo noon pero okay naman yung labas ng litrato. Opo. Pero So, may mga hindi mga clients na nagrereklamo minsan hindi malabas yung PhilHealth nila. Mm. So ang anong namin Hmm. so kapag ganun po, yung isa sa mga possible causes natin is hindi same or hindi tugma yung ating detail Yes, sa kaya talaga. PhilHealth and sa ating national ID. Oh, marami tayong tinitingnan din yan mga factors gaya Yes. ng multiple PIN. Yes. No, hindi natin maiwasan sa totoong buhay, meron talaga na nagdodoble-doble yung mga PIN natin or may mga duplicate na pangalan tayo. Gaya ko, maraming gumagaya sa pangalan ko. Daming Philip sa O maraming Philip Cataylo sa buong Pilipinas at minsan di nagkakatugma. So mga cases niyan ay pumunta lang kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office para ma-reconcile natin kumbaga sa database, anong tawag natin diyan, database clean up, no, sa Yes. side ng IT. Malinis natin pati yung mga records nyo, dalawang PIN, so ibig sabihin dalawang payment record, ma-reconcile natin, maiisa na lang sa isang PIN, single PIN. Para pagkagamit yun ng eGov PH Super App, ay malinis na, rerekta na yung inyong mga details doon. So ganyan, may mga instances talaga, hindi naman perfect ang world, no? Pero may mga cases na ganyan, pwede kayong lumapit sa malapit na PhilHealth office. At andyan na rin naman kami mga empleyado ng PhilHealth, ready to serve our members. Yes. May Facebook po ba kayo? Yes, may Facebook po tayo. Yung official Facebook page po ng National is PhilHealth Official. So, yun yung natin, facebook.com/PhilHealth Official. At meron tayo dito sa Region 9, facebook.com/PhilHealth Regional Office 9. So, makita nyo lang yan pagka madaling At like and follow rin yung ating Kailangan. okay. Lalo na dito sa DICT, tulungan nyo naman Yes. yung DICT ay dumami mga followers dito. Malaking tulong, hindi lang yung DICT makikinabang dito, ay pati ating mga members. Kasi maraming makakaalam sa mga iba't ibang programa ng ahensya ng gobyerno, lalo na itong programa ng DICT. At kami, nagpapasalamat din ako sa ating mga followers sa PhilHealth. Nag-post kami very recently, may 10,000 followers na kami, kaya very thankful po kami. Sana dagdagan nyo pa. Like and share lang, oo. At huwag kayong mahiya magtanong at mag-seek ng assistance sa amin. Ay ready kami mag-serve sa ating mga members, mapa-online man or face-to-face. Anong important question, sir, is anong kailangan document po for the registration sa ating yakap? Kaya nga yan yung amazing dahil sa eGov Super PH app, wala. Wala. Wala talaga, wala. Kasi once na meron na kayong PhilHealth identification number, andun na yun, di ba? Pagka okay yung record yung papasok din sa eGov Super PH app. Doon mismo, pagbukas nyo, lalabas yung module for Yakap. So, doon na kayo, i-click nyo na lang, o
ipo-point niyo na lang select niyo na lang yung ano yung preferred na yakap na clinic niyo, then save. Tapos Yun na, yun. yun na yun. So Pupunta na lang sila sa ano, oo, yun. yun na, tapos pupunta na lang sila sa pinakamalapit na yakap clinic para yung na-assign nila doon sa e-gov Super PH Shop para magpa-first patient encounter or in other words, unang pa-check-up po nila. Madali na lang talaga. Oo, kaya nga sabi ko, wala. Kanina Wala. sabi ko lahat, ngayon wala. Wala na. At siyempre may mga cases pa rin na lalo na yung nanay at tatay ko, mga senior citizen, medyo nahihirapan. Magaling sila manood ng YouTube. Pwede ba sa programa YouTube? Pero sa ano, nahihirapan sila paminsan kasi Yes. siyempre mga baby boomers, mga silent generation, hindi gaya ba natin mga gaya ko, mga Gen Z kasi ako kaya Wow. ang dali kong ano, hindi, Gen Z ako hindi, mali pala, Gen Alpha pala ako. Wow. Ano ako, digital native, ang dali-dali sa akin yung mga technology. Pero may mga cases na ganyan, mas hindi natin maiwasan kasi na mano-mano. Sabi ko kay mami, "Ma, diyan na lang sa ano, madali na lang." Hindi, gusto ko talaga yung sulatin ko Sana talaga. sila na mag-fill out Oo, ng form. pero may so nag-fill out meron pa rin tayo yung mga PhilHealth, tawag natin yung PhilHealth Consulta registration form. Pero I think it will be changed to PhilHealth Yakap registration form. Kasi Yakap na ngayon, so sulat lang nila doon din yung preferred na Yakap clinic nila based sa list of accredited Yakap clinic po. Sulat nila doon at sapit lang sa pinakamalapit na PhilHealth office. And don't worry, sa ating mga gaya ng nanay at tatay ko na senior citizen, meron po kayong special lane. Mga senior citizen, mga PWD at mga buntis na ano na misis. Pagka pupunta kayo sa PhilHealth, ano kayo may special lane kayo so don't worry kung gusto niyo pa rin face to face. Gusto niyo kaming makita mga gwapo at magaganda na frontline services ng PhilHealth, we're willing to serve you. Pero yung sa mga iba na siyempre kahit na may edad na pero techie pa rin, yan ang gamitin niyo yung e-gov PH Super App. Oo. Ayan. Ayun, before tayo pumunta sa ating next question, let's watch this video. Hello mga ka-PhilHealth! Narito na ang mas pinahusay na serbisyong medikal para malayo ka sa sakit. Alamin kung paano magparehistro sa PhilHealth Yakap gamit ang eGov PH Super App. Una, buksan ang Google Play Store at i-download ang eGov PH Super App sa inyong smartphones o tablets. Sunod, buksan ang app at pindutin ang Sign Up para makagawa ng account. Punan lahat ng detalye at tiyaking tama ang impormasyon. Pagkatapos, pindutin ang Create New Account. Ilagay ang one-time code na ipapadala sa inyong email. Ilagay ang inyong aktibong cellphone number at itype ang one-time password o OTP na matatanggap ninyo sa pamamagitan ng mensahe o text message. Sunod, gumawa ng sariling Mobile Personal Identification Number o MPIN. I-type ito ng 2 beses para matiyak na tama at magkatugma. Pagkatapos makagawa ng MPIN, i-click ang Continue upang mapunta sa inyong profile. Pagkatapos nito, i-click ang Verify Now para ma-verify ang inyong account. Punan ang lahat ng kinakailangang personal na impormasyon. Tiyaking tama ang lahat ng detalye bago i-click ang Next. Pumirma sa loob ng kahon at pindutin ang Continue. Pindutin ang Tap to Launch Camera at itapat ang camera sa inyong mukha. Tumingin ng diretsyo para makuhanan ng maayos ang mga mata. Pumarap sa kanan pagkatapos sa kaliwa para makuha ang inyong side profile. Ibalik ang titig ng diretsyo sa camera at ngumiti para sa huling kuha. I-click ang Yes, I'm happy para magpatuloy. Pagkatapos makunan ng litrato, lalabas na sa inyong profile ang inyong larawan at contact number, indikasyon ang iyong account ay verified na. I-click ang Digital ID para makita ang iyong Digital National ID at eGov PH ID. Makikita rin dito ang iba't ibang contact numbers na pwede mong tawagan o i-text kung kayo ay nangangailangan ng tulong. Para magparehistro sa Yakap, pindutin ang NGA at i-search ang PhilHealth. Pindutin ang PhilHealth Member Portal. Pindutin ang Yakap tab at piliin ang Add Yakap Provider. Pumili ng primary care provider kung saan ninyo nais marehistro. Ngayon, makagagamit ka na ng mga serbisyong sagot ng PhilHealth Yakap. Sa PhilHealth Yakap, hangad ng PhilHealth na malayo ka sa sakit.
Welcome back sa ating Eagle PH podcast. So kanina diniscuss ni Sir na walang document ang kailangan sa ating pag-register pag-register sa ating Yakap program. So Sir, paano makakamtan ang mga serbisyo ng Yakap program like after natin ma-select ang ating clinic? Yes. Once na-select nyo na yung gamit ng eGov Super PH, kaya nga, balikan lang natin. Kaya nga, sinabi ko, walang documents required kasi pag gamit nyo na yung eGov PH Super App, nagpa-registro kayo dyan, ay once sign in na kayo under sa fill-out na module dyan, ay isa-select nyo nga lang yung preferred na Yakap clinic nyo sa nyo gustong mag-avail ng Yakap program ng fill-out. Kaya walang dokumentong kailangan. Basta gamit nyo yung eGov PH Super App. At once na select nyo na yung preferred na Yakap clinic nyo, ang unang gawin nyo ay bumisita lang talaga kayo sa Yakap clinic nyo para mag-avail na yung tinatawag natin first patient encounter, ma-profile na kayo, ma-initial health screening na kayo ng inyong doktor, at mabigyan na kayo ng tamang reseta para sa mga, depende sa assessment ng doktor. Siyempre, yung doktor naman magsasabi kung ano talaga yung sakit Yes. natin. Hindi naman pwedeng Ano kailangan i-check? hindi naman natin pwedeng sabihin, mainit ang ulo ko. Kailangan ko ng reseta ng pang-high blood. Hindi. Siyempre yung doktor ang Kailangan ng magsasabi. proper So lahat ng mga reseta natin manggagaling pa rin sa physician dyan sa ating mga Yakap clinic. Okay. Oo. So, naan. So, maaari po bang dumiretso sa Butchok or sa pharmacy ang ating mga registered po at under po sa ating mga Yes, in case kasi sa ngayon wala pa tayong accredited na PhilHealth gamot pharmacist dito sa Region 9. In the event baka meron na tayong accredited na PhilHealth gamot pharmacist, siyempre once meron na yan, hindi pa rin kayo pwede dumiretso sa pharmacy. Una-una talaga, di ba nabagin ko kailangan ng reseta. Yes po. So kailangan nyo pumunta pa rin sa Yakap Clinic, magpa-check up kayo, then mag-i-issue ng reseta ang inyong doktor doon sa Yakap Clinic. Saka yung reseta iprepresenta nyo sa any accredited na PhilHealth gamot pharmacist pagka in the near future meron na rin tayo sa Region 9 para doon nyo kukunin ang inyong gamot na may benefit limit of 20,000 a year. At 75 kinds of medicines yan. At ang standby na kayo once na fully implemented na to, ginagawa na rin ng PhilHealth yung tinatawag natin e-gamot app. No? I-gamot up. O so yung gamot app na yan, once meron na yan, cellphone na rin. Bale yung reseta nyo, digital na yung reseta nyo. So yung yung nireseta ng doktor, papasok yung sa cellphone nyo, yung cellphone nyo, yun na iprepresenta nyo sa mga PhilHealth gamot pharmacist para i-avail nyo. So makikita nyo na yung yung mga nakuha nyong gamot, pati yung balance nyo na yung sa 20,000 per year nyo. So maganda. High-tech na lahat ngayon yung mga serbisyo ng gobyerno. Okay. So, paano sir kapag pumunta ako sa isang Yakap clinic and then kailangan ko ng, let's say for example, ng CBC or other laboratories na kailangan i-perform sa akin, then wala or hindi available sa clinic na yun? Siyempre, dapat ibigay yun ng Yakap Clinic. May mga cases kasi ganyan, ito lang mga serbisyo. So, ang ginagawa ng Yakap Clinic, meron din yan silang kakontrata or kamuha na mga diagnostic center. So, ang mangyayari yan, once accredited na yan, wala silang ganito mga services. Pero dapat may kakontrata yan sa mga diagnostic center saan pwedeng i-avail yung mga laboratory test. So once pupunta tayo doon, siyempre dapat i-refer na tayo yung sa kamuha nila or kakontrata nilang mga diagnostic center. Okay. So, okay pa rin. Definitely, meron pa rin kayong mga laboratory test na ma-avail ayon sa prescribe ng Yakap So, program. kumbaga, kung wala sila, dapat complete pa rin sila, pero magko-coordinate or Oo. magpapaano Oo. sila sa ibang clinic. Yeah, i-refer tayo sa kakontrata nilang mga diagnostic center na may laboratory test. Ayan. So, Pag pumunta po ba ako sa registradong PhilHealth member, magbabayad pa po ba siya doon sa clinic, sa Yakap clinic? So, yan yung magandang balita. Lalo na meron tayo nga yung ina-accredit natin ngayon, mga government na mga Yakap clinic, ng gobyerno. So, once dyan kayo sa mga pampubliko o gobyerno nagmamay-ari na mga Yakap clinic, wala kayong babayaran. O libre yan lahat, yung mga check-up, mga laboratory test, mga medicine, mga cancer screening, libre yan, wala kayong babayaran. May mga cases lang kasi siyempre sa
yung ano natin, hindi naman marami talaga yung mga government facilities natin. Meron din tayong mga ina-accredit na mga private na mga yakap clinic. So, sa mga private na yakap clinic, ang maaaring niyong bayaran at most 'no, yung cap, yung out of pocket na payment natin hanggang ₱900 lang kada miyembro o kada taon, oo. So Oo, ay gano'n lang. So yung ₱900 hmm, okey na yun 'di ba sir? Kasi oo, sobrang ano na kasi nun. kasi nga dito sa benepisyo nga ng PhilHealth diyan, libreng check-up ka na, Gamot. medicine, gamot, laboratory test. Kumbaga yan yung basic, yan yung cake Opo. pagka ano, both sa public at private. Sa private naman yung ₱900 kumbaga binabayaran mo yung icing. Siyempre good po sa private kasi aircon sila. So Yes. yung babayaran mo, parang chill, maganda yung ambiance. May mga ganyang cases. So, yung sa atin lang naman, yung binibigay natin sa mga members natin yung option 'no, mamili talaga sila ano yung prefer nila. Kaya nga, lagi ko nga yung health seeking behavior baguhin natin. Yung kayo mismong mamili sa isang healthy lifestyle 'no, sa yakap upang maging malayo po kayo sa sakit. At, yung besides pa niyan 'no, yung sa government, sa private, eh, definitely same lang yung mga services. Yun lang yung difference doon, oo. May ano ba sir, may limitations po ba sa number of check-up sa ating yakap ano? Siyempre ano, walang limitation. Hmm, Depende kasi sa doktor, gaya ko, eh, generation alpha ako, wala pa akong sakit. So, hindi masyadong lapitin sa sakit, opo. lapitin lang talaga ako sa mga kapwa kong gwapo. So, so mga cases 'pag i-che-check-up tayo, mag-he-health risk screening yung doktor, che-check up tayo. So, makikita niya na wala namang problema yung ano, yung kalusugan natin. So, depende sa doktor, eh, sasabihin niya, "O balik ka dito, follow-up check-up tayo, eh, after 6 months," gano'n. Pero kunwari, siyempre may edad na, ay 'pag screening ng doktor sa inyo, 'pag check-up, "Uy, maraming nararamdaman na 'to, nagreseta ako ng medicine." Oo, inumin mo 'tong i-avail mo 'tong reseta na 'to, after 3 months balik ka or after 2 months, depende sa severity ng sakit ang makakapagsabi yan ng Ng doktor. doktor lang. So, actually walang limitasyon, depende sa physician, depende sa kalusugan natin yung frequency ng pagbalik natin, periodical check-up natin sa isang yakap clinic. Paano naman sir kapag nakulangan ng gamot yung Hmm. isang, clinic or yung isang ano pala, tawag diyan, yung isang pharmacy po? Dapat meron yan silang available na gamot kasi part yan ng accreditation standard natin before natin i-accredit yung isang PhilHealth Gamot Pharmacy. Zamboanga naman tayo and then lumipad ako, going Manila and then kailangan ko po ng gamot. Puwede po ba akong lumapit sa Yakap Clinic na base sa Manila? O ganyan yan na kasi ibahin natin yang ano, ihimayin natin yan. Magkakaiba kasi ang Yakap Clinic, magkakaiba yung PhilHealth Gamot. So yung Yakap Clinic ibang accreditation yan, yung kumbaga yung mga clinic yan. Yung PhilHealth Gamot din, yung mga PhilHealth Gamot pharmacy yan. So kumbaga, example, dito sa Zamboanga ako may Yakap Clinic na ako dito sa Zamboanga City, diyan talaga ako assign. Nagpa-check-up na ako, binigyan ako ng reseta. So yung reseta na yan puwede kong i-avail sa mga any PhilHealth Gamot Pharmacy. So in case nasa Manila ako, pakita ko lang yung reseta sa PhilHealth Gamot Pharmacy, puwede kong i-avail yung mga medicines ko doon. Or kung meron na kayong I mean yung e-gamot app, ay pakita niyo lang yung cellphone niyo, ito yung reseta. So puwede niyong makuha yung mga medisina niyo. So magkakaiba yan. Ihimay lang natin yung PhilHealth Gamot Pharmacy, pati yung Yakap Clinic. Yakap Kasi yung Yakap Clinic. Clinic kasi once assign ka na diyan, no, within 1 year yung effectivity. Hindi ka puwede basta-bastang lumipat sa So ibang after 1 year practice. sir, puwede discretion ng ano if gusto niyang lumipat sa Yakap Clinic. Example, ngayong taon, isang Yakap Clinic akong naka-register, na-assign ako diyan. So once naka-first patient encounter na ako, so diyan na talaga ako. Puwede akong lumipat kung di ko nagustuhan yung serbisyo or mas gusto ko yung sa ibang Yakap Clinic or mas gusto ko sa isang Yakap Clinic na ito kasi mas malapit. So by yung grace period natin is October to December. Magiging open na yun yung ano, yung selection niyo ulit dun sa Eagle Super PH para papalitan niyo yung inyong preferred Yakap Clinic or ire-renew niyo pa rin yung sa same Yakap Same Clinic Yakap na preferred niyo. So yan kung nakapag-first patient encounter kayo or nakapagpaunang check-up na kayo diyan sa ating Yakap Clinic. In the event
hindi pa kayo naka-first patient encounter, hindi pa naman umabot yung October, within the year pa naman, hindi pa kayo bumisita sa inyong yakap clinic, pero nasa inyo na kayo diyan. Maaari kayong lumipat, basta hindi kayo nakapag-first patient encounter. Okay. So, for example, nagtismis kayo ng mga Friends. friends, ay maganda yung doon sa Doon na lang tayo, maganda na yun, kasi sabay-sabay. sabay tayo doon, squad goals tayo doon. Kasi yung ganda ng ambience doon. Ako, tama-tama din pa ako nakapag-first patient encounter sa yakap clinic ko. So, mga ganyang cases, kailangan nyo dyan ay fill out nyo yung PhilHealth consulta registration form, kasi check nyo yun for updating yung mag-ano kayo things ng yakap clinic. Doon na kayo pupunta sa PhilHealth office para i-submit yun, i-update. Yun na yung mga cases na kailangan yung pumunta sa PhilHealth office, pati mag-fill out ng So, form. ano ko question ko. For example, sir, 10K lang po ang nagamit for this year. Will it reset po sa next year? Babalik po ba? Yes, magre-reset na 20K talaga. So yan yung natin yung benefit limit 20K a year. So next naman yan, kung di niya reset naman na yan 20K. So yung advice ko lang, gamitin nyo Talaga. Pero wag nyo naman yung abusuin yung huwag nyo inabusuin yung katawan nyo. Sayang yung 20,000, bakit prices ako para Talaga. masulit yung 20K, hindi rin basta yan yung ibibigay natin yan, may 20K kayo. At kagandahan nito, sila nila na yung magnitude ng package na to ng PhilHealth. Kasi example, magkano yung pinakamababang bayad ng premium contribution sa PhilHealth per month? It's just 500 pesos Banded. per member. Sa isang member, kung ako yung tatay, binabayaran ko 500 pesos. Kasama na dyan yung asawa ko. Yung average Filipino family is around 4. So may dalawang anak ako. Kasama na yung sa 500 peso, kasama na yung asawa ko, pati yung dalawang anak ko. Yes. So magkano yung PhilHealth gamot na binabayaran ng PhilHealth? It's 20,000 per member and qualified dependent. So magkano na yun? So 2020 po ba it? 2020. So that's 80,000. 80. So magkano yung 500 pesos times 12 months na binabayaran nyo per year? Again sa 80,000 na pwedeng ma-avail ng isang average Filipino family of 4. Parang pang-holiday. Diba? Average family of 4. Okay. So, Ayan. sulit na sulit, diba? Sobrang sulit, So, sa sir. check-up pa lang yan. Hindi pa natin pinag-usapan kung in case na ma-confine kayo sa hospital dahil nagkasakit talaga kayo. Binabayaran ibang package pa yun. Binabayaran nyo ng PhilHealth through all case rates natin. At especially ngayon, yung si bagong presidente natin, si Dr. Edwin Mercado, ay pinag-aaralan yung ating benefit package kasi gusto niya maging responsive. Yung damang-dama niya talaga, hindi yung parang, ay, ito lang yung binabawasan ng PhilHealth sa total hospital bill ko. Parang not worth it man, di ba? Palagi ang feedback sa atin. Kulang. Kaya nare-recognize yan kasi yung si Dr. Edwin Mercado ay galing sa hospital rin, alam niya at talaga siya, isang practicing doctor, yung pangangailangan ng ating member. So yung sabi nga niya is strategic benefit management, pati pag-expand ng pinag-aaralan yung yung mga sakit na malaki talagang gagastusin ng bawat miyembro ng Pilipino. Kailangan nyo i-update yung benefit package ng PhilHealth. So standby lang kayo. Actually, this year, even last year, nag-expand natin yung mga benefit package natin. Palagi kami ni-promote namin yun. Yung breast cancer, parang 2 million na yung coverage natin for the benefit. At marami tayong mga benepisyo na in-expand. Yung kidney transplant ay ni-expand pa natin. Parang ilang milyon na yung binabayaran ng PhilHealth. At kagandahan nun, may kidney transplant na accredited tayo dito sa Zamboanga City, dyan sa Ciudad Medical. So, binabayaran na. So, kung may problema kayo sa kidney, kailangan ng transplant, binabayaran na yung PhilHealth. Kino-cover natin, ilang milyon ang binabayaran niya ng PhilHealth. So, patuloy pa rin ang pag-aaral ng PhilHealth upang mas ma-expand natin yung benefits natin, mas ramdam ng bawat Pilipino. So, pakiusap lang din natin sa ating mga members ay supportahan po natin ang programa. Bayaran nyo yung mga premium contribution nyo regularly kasi dyan din natin pinagkukuha yung pinupuhunan, yung pagbayad na natin sa mga hospital bills ng ating mga members na nagkakasakit. At yung benefit nyo, Oo. sa ating Quality, lagi nga nila sinasabi, bakit naman ako susuporta sa programa na yan ay hindi naman ako nakikinabang. Bakit lang ako nagbabayad ng 500 pesos? Mamili ka. Saan mo ba gusto? Ikaw nagbabayad ng 500 pesos, ikaw nagkakasakit. Diba? Doon na tayo Sa sa yung backup program, sir, very talaga siya. Mm. Grabe yung dala niya sa atin na
Very helpful talaga siya. Yes, Lalo at na sa yun nga itong Yakap program, ngayon nga parang holistic approach na yung ano natin, yung serbisyo ng gobyerno pagdating sa bibigay ng mga health services, pag-offer ng affordable, quality, and accessible health services sa ating mga miyembro. Through PhilHealth Yakap, preventive, hindi pa kayo nagkakasakit, ito-cover ng PhilHealth. Yeah. Meron pa tayong bagong programa yung outpatient emergency care package. Example, na aksidente kayo, binabayaran yan ng PhilHealth mga emergency cases nyo. Binabayaran ng PhilHealth. Kung nagkasakit na kayo, na sinabi ng doktor, grabe na yung sakit mo, ay kailangan mo pa confine sa hospital. Binabayaran din yan ng PhilHealth yung mga hospital bill. Kumbaga, from womb to tomb, no? Yes. Simula panganak mo hanggang mga buyag sugi ka, binabayaran niya ng PhilHealth kasi anything na related sa health Yeah. services na maaaring ma-avail ng ating mga members. No? Ayan. So, Sir Nance, may ano po ba? I-check natin yung live natin. O sige, baka Mike? po may mga tanong sila. Okay. So, ngayon, since wala pa pong mga questions, if ever may questions po kayo, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook page, DICT 9 Basuta, and sa PhilHealth 9 po. PhilHealth Regional Office na. PhilHealth Regional Office 9. Ayan. So, I guess, okay na po tayo. Thank you so much, Sir Philip Cataylo, sa pagdalo sa aming podcast. May Yeah. ano po ba kayo? Yung ano, lagi kong reminder sa ating mga members, no, yung an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, Tama. iba talaga ang laging handa. Reminder sa ating mga members to make sure naparehistro na kayo sa PhilHealth kasi assured na under sa Universal Healthcare Act, all Filipinos are covered under the National Health Insurance Program. So, ang tanong ko, kung naparehistro na kayo, magparehistro at i-update yung mga record nyo kung nag-asawa na kayo or nanganak na si Mrs. Pumunta ka lang kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office para i-update ang record. Walang bayad po yung pag-update ng record or pag-issue ng MDR or yung ID. Libre po yan sa PhilHealth. Ang binabayaran nyo lang sa PhilHealth yung premium contribution. Kaya reminder din to pay your premium contribution regularly at mag-claim ng mga benepisyo. Especially itong PhilHealth Yakap program po natin. So, sa ating mga viewers, download the eGov PH app and claim your Yakap benefit. At maaari dyan sa PhilHealth, sa eGov PH Super App, lahat ng mga serbisyo ng gobyerno, mga frontline services, andyan na. Yes po. Baka dyan nyo na makikita yung pag-ibig. Ayan. So, thank you guys and babalik po kami naman. Sir, thank you so much. Anytime. The Philippines in one single app. Conveniently access government service online. Avoid long lines, face-to-face, and paper-based transactions. Introducing the eGov PH Super App. It is the Philippines' first one-stop shop platform for local and national government services that will streamline processes and transactions and bring a total ease of doing business to all Filipinos. E-government priority projects can also be integrated, like job creation, travel, investments, agriculture, and e-commerce. E-government services from both national and local governments can also be featured. The DICT signed Memoranda of Understanding with 26 government agencies. The fast and secure digital process for identity verification without the required physical documents or face-to-face interaction. The verification process is powered by eGov AI with electronic Know Your Customer or eKYC capability. Using the eGov eKYC, a national digital ID can be generated via the Philippine Statistics Authority PhilSys integration. A one-stop shop app feature that allows you to access all national government services, powered by single sign-on. It essentially provides Filipinos with access to an online one-stop shop that offers a variety of LGU services such as applying for clearances, certifications, and permits. In partnership with DOLE, CHED, TESDA, and other agencies,
Citizen can now build their simple resume to be accessed by local and foreign job providers. In partnership with the DOT and DILG, information on all tourism spots can be aggregated in a single platform. The DICT is working closely with the DFA, DOT, and the Bureau of Immigration to implement the Philippine e-visa portal for easier entry of tourists into the country. In partnership with the Bureau of Quarantine, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Department of Health, Department of Tourism, and Department of Transportation, multiple outbound and inbound travel declarations and health forms are unified under the Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. Your feedback plays a crucial role in enhancing governance and fulfilling the government's mandate. You can now register your SIM card in the eGovPH Super App. Be updated on the current events and developments in the nation with the government app news through the Presidential Communications Office. You can now have your digital PhilSys ID and securely and confidently store your government-issued IDs inside the app. In partnership with the LTO, Filipinos may now have a copy of their digital driver's licenses, accessed and securely stored under the Digital Government ID Wallet. What are you waiting for? Download eGovPH now, available in Play Store and in App Store. Welcome back sa ating eGov PH podcast. And kapag may questions po kayo, clarifications about the app, pwede po kayong pumunta dito sa aming office, DICT, Corquare Extension, Zone 4, Port Area, Zamboanga City. Nasa likod lang po kami ng City Hall. Kung hindi po kayo masyadong familiar sa Zamboanga City. Ayan, again, thank you so much for watching and see you next month. Bye! Yes. Oo, nag- Yan na lang natin. Yung hard na Ah,